Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito inyong lingkodado paglinaw na nagbubugad ng pagbati para sa aking kaibigan si Eli Saludal Okay, magandang araw po sa ating mga kababayan at taga-subaybay ng Iparas kay Paras. at sa ating sekretary. Magandang araw po sa lahat ng mga Pilipino na nakikinig nitong podcast namin, Iparas kay Paras. Lalo na magandang araw naman sa ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas at nagdudusa pa din sa kabulastugan ng Marcos administration. Okay. Lalo na ngayon, paring Eli. Pag-usapan natin, Oo. Secretary Jing Kado, at yung mga nangyayari no, lalo na sa politika, sa mababang kapulungan, dito tayo sa Senado. Okay. Kasi kauupo lang no, ng bagong liderato sa pangunguna ni Senate President Tito Soto at nabanggit kayo sa kanyang speech, magiging cooperative, independent, transparent. Okay. So, siguro bago natin komentar yan, ipanood muna natin yung video. Bago natin ipalabas, ito muna yung konteksto Sige. where we're coming from. Noong last episode natin, ay sinabi natin na nagkausap si Marcos at saka si Soto. Mhm. At doon, mahigit daw sa 1 oras ang kanilang usapan. At noong panahon na yon, alam na si Chis Escudero ang mamumuno sa Senado. Alam na sila Marcoleta at ang mga Duterte supporters ay magkabuklod-buklod. So, gumawa ng maniobra si Marcos at uutusan niya si Soto at any given time na Soto will be able to take over Mhm. based on the influence and powers of Marcos. Kaya nangyari na talaga ang usapan ni Soto at ni Marcos. And Soto will be subservient to all the orders of Marcos. Tulad ngayon nitong nangyayari. O ito, isang video, ipakita natin na si Soto daw, sabi ni Eli, sa kanyang sinabi, independent, cooperative, Transparent. and transparent. O, tingnan natin. O, ito, sinabi niya. My capacity to ensure that this Senate will remain cooperative but independent, balanced, transparent, and sincere. Thus, I am guided by Proverbs 3, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Ginamit pa niya ang Diyos. Sana tamaan ka ng kidlat galing sa Diyos, sa Soto. Doon sa lahat ng mga sinasabi mo, puro kabaliktaran. Una pa rin, Eli, anong masasabi mo? So, yung kanyang parang acceptance sa speech niya nang siya'y malulok bilang Senate President at kanyang tinitiyak na magiging cooperative. Yung unang tingin ko, cooperative, siguro yung mga mahalagang panukalang batas na makabubuti sa taong bayan, makikipag-cooperate sila, makikipagtulungan sa ehekutibo. Tapos independent na walang pwedeng sumulsol o dumikta sa mga senador. At saka transparent. Transparent ay yan, makikita pag-uusapan ko anong nasa floor sa session. At saka walang sikreto. At ibabalance. Walang sikreto na kwentuhan Wala. doon sa mga taga-DPWH. Ayun. Di ba? Kaya ikaw naman, ano ang version mo ron, Sek? Well, una, lahat, sinasabi ko nga, sana lightning strikes upon those people who lie to the public. Una, sinasabi niya cooperative. Totoo. Agad-agad, napakita na cooperative. Cooperative siya kay Speaker Romualdez. Parang nawala ang poder at impluensya ng upper house. Kaya nga tinatawag ng upper house dahil in the eyes of the public, parang mga elders ito at hindi nadidiktahan ng younger. Maski the House of Representatives is the bigger house, but the Senate naman is the House of the elders. Kung sa ano pa yan sa panahon pa nila, lapu-lapu nila, ang mga elders, yung mga nakakatanda, yun ang nirerespeto. Pero dito,
mukhang baliktad. Ang sinusunod ni Soto, yung dikta ni Martin Romualdez. Oh, kasi anong nangyari, mga kababayan? Yung isang testigo or resource person diniklara na in contempt sa Senado at nabotohan na at Pirmado ng Senate President. pirmado na ng Senate President. So, ibig sabihin, hindi yun aksyon ni Marcoleta, hindi yun aksyon ni Jinggoy na nag-propose na i-contempt, hindi yun aksyon ng isang nag-second. It is a committee action. And that is a committee action and was legalized by the signature of the Senate President. Anong specific na issue yun? Ang issue dito ay ipakulong, declared in contempt, and he will be incarcerated or be detained in the Senate building. Pero anong nangyayari? Sinuway ni Soto yung na yan. Dahil daw siya daw ang may karapatan. Hindi po kayo ang may karapatan. You are the Senate President, but you are not the Senate. The contempt of Bryce is a Senate action. Hindi yan pwedeng baliktarin mo unless it will be again Reversed by the committee. voted by the plenary Plenary. to amend the committee action. Oo. So ito po, pakinggan natin itong Sagutan. sinasabi niyang cooperative siya. Cooperative siya kay Martin Romualdez. Pero hindi siya cooperative sa mga members niya na pinamunuhan niya. Ito, pakinggan natin itong Soto na ito. At kini-question siya ni Marcoleta. Okay. Gagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, Nung siya mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yun, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. But Yeah. the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, those And as, Tuesday. So in the evening, when yesterday, no. So in the evening, when the Speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson. Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng He was ng still House. under the legal ng, custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. Mga kababayan, halatang halata ito si Soto. Kunyari pa, tinatanong pa niya yung date. Hindi na daw si Marcoleta ang Blue Ribbon Committee Chairman noong September 9. Pero, Soto, you should be aware that yung ginawa nila Marcoleta is a committee action but later on became a plenary action because it was affirmed by the Senate President. So it now became a Senate, an institutional action na hindi mo pwedeng baliktarin by your lonesome. You may be the Senate President, but that is already a Senate action. So the only way for you to change it upon the orders of Romualdez, dahil bata-bata ka ni Romualdez, is for you to ask the permission of the plenary na pwede ba ilipat I-reverse. ilipat
natin, pumayag tayo na ilipat dahil may request si Romualdez, ilipat natin sa PNP Pero custodial. Sek, Oh. yung unang request, base rin sa kwento ni SP Tito Soto, Mm. na i-detain dun sa house. Ang unang request Ni Romualdez. ni Romualdez. Oh. Pero Hindi siya pumayag. hindi raw siya pumayag. Ang ginawa niya, doon na sa PNP Oh, custodial. pero wala siyang authority to change the Senate action. That was, alam mo, sa kaalaman mo, Soto, action na yun ng Senado, hindi niya action yan. Hindi niya, wala ka ng otoridad na palitan mo. Ha? Alam mo ito si Soto. Kung saan mo, parang nag-compromise siya, para hindi siya mahalata, na sinunod kunyari niya si Martin na doon i-detain. Kinambyo niya. Kinambyo niya, kunyari, akala niya malusutan niya. Pero hindi naman bobo yung mga membro ng Senado. So ngayon, instead na ibalik mo, which is the original Senate action, hindi ito Marcoleta action. This is a Senate action, duly acted by the plenary through the Senate President Escudero, na ang custody will be by the Senate, but the incarceration or detention will be in the Senate building. Ganun pala yun. Oh, tapos Kasi- pinalitan niya dahil bata-bata siya ni Romualdez, at para compromise kunyari, akala niya maloko niya yung mga senador, nilagay niya doon sa PNP custodial. Pero Tapos nung sinita na siya ng sinita, nilipat ngayon nila sa Pasay. Pasay, which is in violation of due process. Then when you imprison it in a jail that is slated for convicts, you have already violated the civil human rights of the human rights or the due process of Bryce Hernandez. ganyan pala yan. So, balik natin dito. Anong pinagsasabi nitong si Soto, paring Eli? Mag-comment kayong dalawa dyan sa kabulaskudan nitong Soto na ito na Ganyan pala yan. Kasi turns out pala, cooperative siya kay Romualdez. Pero pinapalabas niya na hindi independent ang Senado. Hindi independent dahil nadidiktahan siya ni Romualdez eh. ganun pala yan. Kasi nung i-take up namin yan sa One Ball University, hindi naman ganyan lang interpretasyon. Ito ba si Soto, President of the House o Speaker of the Senate? Ganun pala yun. Kasi nung i-take up namin yan sa One Ball University, hindi naman yan ang sinabi ng professor namin. Ito si Soto, paano ba ito? President of the House o Speaker of the Senate? Hindi na malaman kung kanino siya nagko-cooperate eh. At saka obvious na obvious Violate yung na independence of the Senate. ito na yung manifestation na nagpapagamit siya kay Bongbong Marcos. Hindi naman mapagkaila sa ating taong bayan na si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ay magkasabwat. So kung si Soto napapanalo dyan as Senate President dahil pinakiusapan ni Marcos yung ibang senador para makakuha siya ng numero, he is subservient to McCoy Jr. And it is not far behind that McCoy at Romualdez ay isang, kung sa ano pa yan, one money lang yan eh. One money. Kung sa sugal pa yan, pag tumaya, isang nagdidil, isang nagpipinta, pero dalawa silang tumaya. So one money lang. Ibig sabihin, kung anong gawain ni Marcos or anong utos ni Martin, yun din ang iutos ni Marcos at yun din ang susundin ni Soto. Kasi, why would you change dahil lang daw sinabi nung Bryce na ayaw ko na ibalik sa Senate? Bakit? Dahil nangangarap daw ang kanyang Dahil buhay. nanganib. Sinasabi ng mga senador, paano naman manganganib? This is the first time in the history na mayroong isang dinitain na diniktahan ang Senado na Kung sa siya kukulong. saan siya gustong ipakulong. O
So, ibalik natin doon sa discussion ni Marcoleta at ni Soto. Yesterday, after the hearing, or during the hearings that they were conducting in the House, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. That is according to him. So what I did was I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody. Majority Leader, Senator Bato de la Rosa is seeking the floor. You are recognized. Thank you, Mr. President. The last time I know that Bryce Hernandez was cited in contempt and was issued commitment order to the USAA detention room. May I know the whereabouts of that Bryce Hernandez right now, Mr. President? Well, according to the newspaper accounts that I've read, I think they had our president and the Speaker of the House had an agreement to commit Bryce Hernandez at the PNP Custodial Center at Camp Crame. May If I'm I correct, Mr. clarify? President. May I clarify that quite accurate answer by Senator Estrada for the information of Senator De La Rosa and the public. Yesterday, after the hearing, or during the hearings that they were conducting in the House, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. That is according to him. So what I did was I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, yan para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi President. ako pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. Anong influence and power ni Romualdez over you? Alam mo, for the public, no? Ilatag po natin. Unang-una, yung contempt against declaration of contempt against Bryce Hernandez, binutuhan yon ng committee. Then the committee was upheld by the plenary through the imprimatur, through the signature of the authority of the Senate President. Yun ang proseso sa Senate. So, hindi na yan aksyon ni Marcoleta, hindi na yan aksyon ni Escudero, kundi aksyon na yan ng buong Senado. Ngayon, nagpauto itong nagyayabang na Senate President na independent daw, pero hindi naman independent dahil under the control siya ni Martin Romualdez. At nagmaang-maangan pa, kailan daw yung date, ganito. Nagmaang-maangan pa na as a compromise, dinala doon sa, when in fact, he is duty-bound by the Senate to return it to the Senate building. Because yun na ang in-approve. Tapos sasabihin niya, hindi na daw si Marcoleta ang chairman. That's immaterial, pare. Because even if Marcoleta is no longer the chairman, but what prevails is the committee action, Institutional. and it has become an institutional action Oh. because it has been authorized already by the Senate President prior to his takeover. So, ang totoo niyan, he has violated, dapat nga sa Ethics Committee ito si Soto
because he has violated, he arrogated upon himself the powers of the Senate by changing the committee decision, which was upheld by the plenary through the imprimatur of the Senate President by himself. He changed it by himself. Well, in fact, dapat ang sabihin sana niya kay Romualdez, Mr. Speaker, kung totoo talagang independent siya at saka hindi siya bata-bata ni Romualdez, dapat kung totoo na hari siya sa Senado, dapat ang sasabihin niya kay Romualdez, Mr. Speaker, hindi na po pwede yan. Kasi pinahiram lang namin sa inyo yan at mayroon ng desisyon ang Senado na ibabalik yan dito sa custody at incarceration niya dito sa building namin sa Senado. Anya, nakipag-compromise siya. Ay, obvious na bata-bata siya ni Romualdez. Ano masasabi niyo? Pero ano yung sinasabi nila may legal custody tsaka physical custody? So, may pinapakit sila na gano'n parang Alam mo, justification na lang yan ni Ping Lacson at ni You cannot separate the two. Because when Bryce was declared in contempt, the accompanying result is that he will be in the custody of the Senate building. Hindi pwede yung may legal custody ka pero wala kang physical control over the person kasi is in another. What if mag-escape yan doon? O sino mananagot? Halimbawa, nag-escape siya doon sa PNP custodial or nag-escape yan sa Pasay City Jail. O sino mananagot? When you don't have the legal custody. The custody, physical custody. If you don't have the physical custody, you will just wash your hands. Kaya na puro kabulukan yung mga sinasabi nitong si Soto. With due respect, kaibigan ko to, magkasama na kami nung lumaban kami. Kandidato namin si FPJ. Magkasama kami niyan. We became good friends. Pero the Soto that I know is a different Soto now. Because even if he is the Senate President, he is subservient to the Speaker of the House. How could that be? Pwede ba yan? Inamin pa niya, no? Inamin pa niya na kinausap siya ni Romualdez. In fact, bawal yan eh. Bawal yun kasi baka yung Bryce takutin o torturing doon. At saka paano natin mapatunayan ngayon na yung ginawa nila kay Bryce, hindi yung ginawa nila kay Grijaldo na nilagay sa isang kwarto tapos kakausapin at didiktahan kung anong... What would prevent these asshole members there na bago nag-testify yung Bryce, diniktahan na sige, para magkaroon tayo ng hold sa Senate, para hindi na sila magpatuloy na yung mga resource persons ay magsabi pa ng mga iba pang pangalan ng mga congressmen, takutin na natin by making it appear na kami rin, kaya rin namin magpapangalan ng mga senador na mga hudas na mga senador. So what is our assurance that these members of Congress did not do what they did to Grijaldo, what they did to this Bryce, by dictating him to mention, because bakit yung Bryce na yan, kung makatotohanan siya, he was asked in the Senate, why did he mention Jinggoy and kino-cross-examine siya ni Jinggoy, bakit hindi niya sinabi, ikaw po, Mr. Senator Jinggoy, bakit kailangan pa niyang sabihin doon sa House? Di ba? Sa may natanggap na text din si Senator Jinggoy may natanggap na text. Sige, sabihin mo. na kung saan parang pinagbabantaan yung mga testigo. Di umano na kapag hindi nagturo ng senador baka mayroon daw isang congressman na nagsabi doon na sige, pagka
papangalanan din namin yung mga senador. Parang something like that. Oh. Hindi, alam mo, we are not defending the senators. Because ako mismo, nakausap ko si Saldico. Ito, candidly, I was with Saldico one occasion. Sinabi ko, kung may mga request itong mga kaibigan kong congressmen na mga supporters ni ano, pwede ba silang makahingi ng additional na funds sa district nila? Anong sinabi ni Saldico sa akin? Pare, kaibigan mo naman si Bongo, kaibigan mo naman si Bato. Magkasama naman kayo kay Duterte. Bakit hindi mo yun hingian ng para dito sa mga kaibigan mong congressman? May tag 3 million sila. Billion. May tag 3 billion sila. 3 billion. Galing sa bibig ni Saldico yan. Per senator. Per senator. May tag 3 billion per senator na for them to go around. Whether that is true or not, but kung pakinggan mo yung sinasabi ni Calalo na si Loren Legarda allegedly sabuatan dito kay Jojo Ang at protektahan yung so, saan manggagaling yung project na papunta kay Jojo Ang? Sa 3 billion. Saan manggaling yung pinag-allege ni Bryce? So dapat kaya nga, kung mag-imbestiga ng congressman, dapat mag-imbestiga din ng senador. Para fair is fair. Hindi yung ipistigahan mo lang yung mga kontraktor. Kasi walang kontraktor na makakuha ng proyekto sa isang distrito kung walang say-so ang congressman. Tulad ko. During my time, although magkaiba yung times namin noon. Kasi kami, we are only limited to 70 million and we are also limited to what projects we will be able under the PDAP. Pero ngayon, May ceiling kayo. No? may ceiling kami at saka may menu. Kung ito lang yung May project, menu. ito lang yun. Unlike now, every member of the House and the Senate, unlimited yung kanilang Ali. ang kanilang amount at saka yung kaya maayos ng panahon namin ngayon napakagulo ang Congress. Kaya nga kung natuloy yung Red Gov ni Duterte, dapat na-abolish na itong parehong house na ito because they are the ones that give the people kaya nga kawawa ng mga politiko doon, hindi naman kawawa sa Nepal at saka sinusunog ng kanilang mga kawatan doon. Di ba? Tapos sa Indonesia, grabe nang ginawa. Indonesia, kaya nga yung mga mayaman dyan, na mga kawatan dyan sa mga plus subdivision, takot na takot daw sila dahil magkaroon ng Indonesian and Nepal. Nakahoy sila security. Because mayroong isa dyan na powerful na house, isa lang yung dating bahay, ngayon 3 na daw ang bahay sa Forbes. I don't know kung sino ito, pero naririnig ko lang. So, kaya sila matatakot. Paring Eli. Anong rejoinder nyo dito sa issue ni Soto? Anong pinagsasabi nito? Cooperative. Naprobahan na niya kung gaano siya ka-cooperative. He is very cooperative to his boss, Martin Romualdez. Independent, well, he is independent from the senators. Tumitiwalag siya sa mga senador na matino at hindi siya nagpakatino. So, he is independent from the members of the Senate. He is independent to himself. Ano pa yung isa? Transparent. Hindi siya transparent. Nagmamaang-maangan nga Sabi, when was he, sasabihin ikaw Senate President, tapos hindi mo alam kung kailan na ipasa yung transparent naman. Inamin niya na tumawag transparent. Doon siya transparent yun. Inamin niya tumawag. Pero balance daw. pero hindi siya balanse. Bakit?
Kasi hindi niya tinupad Hmm. yung mga naipasa na ng Senado, which is the declaration of contempt against Bryce Hernandez. Ito pa, Oh, meron pang isa pang issue. oh. Yung hindi pinirmahan yung request ni Senator Marcoleta Okay, sige, pakita natin yan. sa DOJ para sa witness Okay, protection. okay. Hi, thank you very much. Corina, magandang gabi po. Pinky and Willard, thank you. Yes, sir. Marami po kaming tanong pero unahin ko na po yung hindi ninyo pagpirma doon sa request ni Senator Marcoleta para gawing testigo ang mga diskaya. Kumbaga parang sila state witness. Ano po? Bakit po? Well, una sa lahat, pinadala sa akin dito yung sulat nung Lunes gabi. At dito sa sulat na to, yung nga sinasabi niya na ginagawang state witness. Itong i-recommend namin na state witness kay Secretary Remulla, Secretary Boying Remulla. So, ang sa akin, ang punto ko is, una, narinig ko si Secretary Remulla, meron siyang sinasabi tungkol sa kay Sara and Curly Diskaya. Witnesses are only if they meet the conditions set under the law, including the return of funds that they have allegedly gained from Republic Act 6981 yun eh. And how much are we talking Bale, about, SP? Mga magkano naman yun? Naku, aalamin pa natin yun. Mga Oo. bilyon. Ng September 8, si chairman pa siya, no? Chairman pa si Marcoleta at the time na date ng letter. Pero obvious na naman siya dito. Unang-una, kalaban ng kanyang pamangkin niyang mga Diskaya. So may bias na siya against the Diskayas. Pangalawa, bakit siya magpapaniwala sa news report na hearsay lang, sabi daw ni Remulla? Ito galing sa kanyang member na chairman pa sa Committee on Blue Ribbon at the time. At bakit siya magpapaniwala doon sa statement ni Remulla when in fact the Senate is an independent body? Hindi ba dapat i-presenta muna sa plenary na ito mayroon tayong request dito. Anong tingin nyo dito? Na gawing state witness si Diskaya. Pero nag-decide siya on the basis of hearsay. Na sabi daw ni Remulla na hindi pwede kung hindi muna surrender. Anong klase? Saan ka nakakuha ng maging state witness on the condition na i-surrender mo hindi pa proven na ganun kalaki ang pinulimbat nila, hindi pa proven na talaga bang nangulimbat sila. Kaya nga sila maging state witness on the basis of what they have to say, not on the basis of what is alleged against them. Kasi ang witness protection program, you will be accommodated and you will be accepted if you are not the most guilty. That will be way. Pero it's not on the basis na i-turn over mo lahat. Dapat doon pa lang, hindi ka na pwede kasi most guilty ka na kasi Hindi naman kasi... you have admitted already by surrendering your assets, you have already admitted that you are the most guilty. Problema dyan, Senate President, hindi abogado. Hindi abogado at gumagawa ng sarili niyang lakad without the decision of the membership. Masyado siyang naninibago sa poder na yung poder naman niya, binigay lang naman ni Marcos because he has no independence. So, hinihintay niya lang kung ano yung basbas. At ginawa niya ang Senate, no? Hindi na upper house, kundi basement ng lower house. Basement ng lower house. Actually, bakit nagko-cooperate dito mga senador? Actually, ang totoo talaga dyan, after Soto took over the Senate, the Congress is no longer two houses. It's only one house. And the head of the house, the two houses,
is the Speaker. Dahil yung Senate President is uto-uto ng Speaker. As has already been proven by Pabor lang ba yan? by letting himself be drawn to the Speaker and agreed to the request of the Speaker, thereby denouncing the other members who had passed the contempt declaration. If I'm going, Dinowngrade niya ang mga miyembro ng Senado. if I'm going against my members, Oh. hindi lang pabor yan sa He was Speaker. going- he May was going- konsiderasyon yan. Yes. Mayroon ba? May konsiderasyon yan, maniwala kayo sa So, hindi pala ito, independent. hindi pala ito, at saka, hindi pala totoo yung nireject niya yung offer ni Cabral na magsingit. Ha? Kasi, ikaw ba si Cabral under investigation ka? Pakinggan. Kung ikaw si Cabral, you are under investigation. Tapos, in the middle of all this, mag-offer ka na magpasingit ka kay Senate President or kay Senator Soto, may katotohanan kaya yan? Ha? Na masyadong obvious? O kung may katotohanan, so, ibig sabihin, sanay na si Cabral kay Soto. Kasi, Or chismis lang yun. Pero kung hindi, may screenshot, sana pinakita Oh, rin. pangalawa, anong sagot ni Soto nung inoperan siya? Oh. Anong sagot? Nasaan ang text? Yan na lang. Nasaan ang text message? Bakit hindi niya pakita? Sabihin niya, putang ina mo, pardon my word, ha? Sinusuhulan mo ako. Edit. Erase. Sabihin niya, Walang iya. walang hiya ka, inooperan mo ako eh. Dapat mayroong nakalagay sa text. Baka sabihin niya, wag muna ngayon kasi madelikado tayo, Senate President ako. Wag mo nang ulitin yung dati. Ha? Baka ganun. We will never know until Soto shows his telephone to the public na ito yung sagot ko dito kay Cabral. Diba? Okay. Okay. So, abangan natin sa iba pang episode, discuss pa rin natin yan. Discuss natin at ang yun. bottom line dito, kawawa ang Senado ngayon. Tsaka They yan, are headed by a man Buffoon. subservient to the House of Representatives under the leadership of Mr. Martin Romualdez. Yun po ang nagiging kawawang sitwasyon ng Senado ngayon. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Maraming Maraming salamat. salamat.